Maaga ho ang pag-anunsyo ng pagtakbo bilang pagkapangulo ni Sara Duterte sa darating na 2028 election. Alam ko, malayo pa yan. Pero sa tingin ko, tama ho yung kanyang ginawa. Unang-una ho, dahil alam natin na paparating na yung impeachment. Alam niyo ho, si Pangulong Marcos ay talagang dinidiinan yung pressure sa buong gobyerno ginagamit ang buong lakas, puwersa, pera ng gobyerno para ho talaga pigilang makatakbo si Sara Duterte. Pagka gagawin nila, ididiskwalipika. Kasi ho, kapag na-impeach ka na dyan sa Senado, hindi ka na ho pwedeng tumakbo. Ngayon, dahil maaga yung pagdeklara ni Sara Duterte na gusto niyang maging presidente, tumakbo sa 2028 election, maaari niyang gamitin itong sitwasyon, itong parating na impeachment trial sa kanya. Maaari niyang sabihin na ito'y panggigipit lamang dahil ako nga ho ay tatakbo sa 2028 election. Ginigipit tayo ng agik na administrasyon ni Pangulong Marcos. Ayan ho ang isa sa mga messaging na pwede niyang iparating. Ang epekto ho niyan, syempre ho, ay kukuha ho yan ng simpatya sa ating mga kababayan, lalo na ho doon sa kanyang baluarte at sa mga mahihirap na din. Alam niyo ho, dahil wala pa ring napapanagot sa flood control, maaari niya hong idagdag na inililihis lamang ang atensyon sa kanya dahil nga ho hindi kayang panagutin ni Pangulong Marcos itong mga opisyal ng gobyerno na kanyang kaibigan, kabatak, kaugnay dyan sa flood control scam. Isa pa ho sa mga dahilan kung bakit maganda yung ginawa ni Sara Duterte ay maaari niyang gamitin yung kanyang posisyon bilang vice-presidente, yung kanyang makinarya, yung pera ng kanyang opisina para ho umpisahan yung sabihin na nating light campaigning, yung unti-unting pagpapakilala. Mahaba ho yung runway niya 2026 ho ngayon, 2028 at least 2 years. Hindi ba mga kababayan? So, magandang decision yan. Hindi ko sinasabing pabor ako sa kanya pero nakikita natin yung magandang strategy na ginagawa niya. Ang kailangan lang naman niyang itulak dyan, again siya sa mga magnanakaw, tulisan, dorobo at kaya niyang panagutin yung mga nagkasala dyan sa flood control scam na hindi kayang gawin ni Pangulong Marcos. Ang makikita niyo ho sa mga darating na araw o linggo ay yung mga attack dog ng administrasyon ni Pangulong Marcos, si Jose Claire Castro at yung mga bangag at agik na vlogger, babanatan itong si Sara Duterte dahil nga ho maganda yung kanyang ginawa. Kapag ho kasi ikaw ay naunang nagpahiwatig ng iyong pagtakbo sa gobyerno at talagang babatuhin ka niyan. Ang magandang gawin lamang dyan ni Sara Duterte isulong yung plataforma na against siya sa mga magnanakaw. At hanggang ngayon, wala pa rin napapanagot na mga magnanakaw sa gobyerno ni Pangulong Marcos. Yun lang. Wala na siyang dapat gawin hanggang matapos yung hanggat magsimula yung kampanya. Tuloy-tuloy na lang ho yan. Ngayon, paano naman kung sabihin ng mga kritiko niya, tulad ko, o ni Jose Claire Castro, na si Sara Duterte din naman ay may allegedly ninakaw at winaldas na pera ng taong bayan. Bukod doon, yung mga kapalpakan pa sa DepEd. Alam niyo ho, napakaliit ho ng nangyari o ginawa ni Sara Duterte. Hindi ko sinasabing hindi na dapat siya panagutin, pero kumpara ho doon sa paglapastangan ni Pangulong Marcos at ng kanyang mga best friends, yung kanyang mga kabatak, napakaliit ho na bagay. Yung winaldas ni Sara Duterte allegedly na 110 million, billion ho ang kinukubra ng administrasyon ni Pangulong Marcos sa kabanang bayan. Ibinaon na nga ho tayo sa utang Ayun lang ho ang pwede niya, ang sasabihin niya. Wala na hong iba. Hindi ba? At saka, hindi pa naman siya napatunayan Napatunayan na ba na winaldas niya yung perang yan? Gumawa siya ng mga iba't ibang pangalan? Mary Grace Piatos? Hindi pa ho Hindi ba? Compare doon sa mga bilyon na ninakaw ni Pangulong Marcos, winaldas ni Pangulong Marcos. Nagsisilabasan ho yung mga report na mga substandard, ghost project, pati dyan mismo. Sa baluarte ni Pangulong Marcos meron ghost projects. Maliit ho na bagay yan versus doon sa milyon. Bilyon ho ang ninanakaw
ni Pangulong Marcos at walang napapanagot versus dito sa ginagawa doon sa aligasyon na itinatapon nila kay Sara Duterte. Panghuli ho, lahat naman ho ng politiko may dumi, gumagawa ng korupsyon. Nasa sa atin na ho yan kung sino sa lesser evil ang ating iboboto. Sa akin ho, kung si Sara Duterte kaya niyang panagutin yung mga magnanakaw, durobo, kawatan sa gobyerno, lalo na ho si Pangulong Marcos, sige ho. Kasi mukha hong hindi kayang panagutin ni Marcos Jr. yung mga magnanakaw sa kanyang gobyerno ngayon.